Ayan, magandang araw mga ka-solar. So, muli nagbabalikan niyo ka-solar, si Solar Renz. At ito na yung ating setup, another 12 kilowatts, no? So, 12 kilowatts na DE hybrid. Ayan, so makikita nyo, SGO2 na yan. Bagong labas, ano? Kasi yung dati SGO1. So, tingnan natin, ano, yung pinagkaiba. Ito, dito sa terminal Dati kasi tatlo to. Merong nakalagay na para sa ground, no? Yung PE. Neutral line PE. Pero ngayon, ayan, dalawa lang. Line 1, line 2, or line at saka neutral lang. So, ito, dati na yan. At ganun pa rin naman, number 5 and 6 ang pinaglalagyan ng sensor. Ayan, so, na-connect na rin natin yung Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi logger niya. Bago na rin yan, ano, compared dun sa luma na sa SGO1. So, tingnan natin. 375, 383, 270. So, nag-upgrade kasi ang client natin dito. Meron siyang SMA na 4 kilowatts na on-grid or grid-tied, no? At nagpalit nga tayo nitong inverter na to na hybrid. So, ang kagandahan nito ngayon ay naka-net metering ito. So, papakita ko sa inyo pag naka-net metering, ano, yung setting natin. Ayan, naka-zero export to city. At, ayan, medyo malakas yung kanyang fan. Pagka naka-net metering, pag napuno yung charge ng battery na magbibigay, ano, sa grid. Kasi ang setting natin sa net metering ay zero export to city. Pero kung nilagay natin ay selling first, ibig sabihin yan, ipaprioritize niya yung pagbebenta ng solar. So, magsisiro ka dito sa load kasi mauna yung paglalabas niya ng power papunta sa grid. At kukunin niya rin yung charge niya rito. Plus yung kung ilan yung nandito sa production niya, sa harvest, sa solar panel. So, tingnan natin ano, kung nakaparallel na. Ayan, so makikita natin nakaparallel na kasi ang itong battery natin, dalawa ito, ang maximum discharge limit niya naka 200 at nasa 155 ang maximum charge current, no? 155. Kaya kung makikita natin dito sa battery, ayan, nandito sa lithium BMS, ano, makikita natin na naka 310. So, ibig sabihin, nagparallel na yung dalawa. Makikita nyo, 340 yung kinukuha niya, papunta dun sa load dahil hindi kayang supplyan nung solar. At mababa na yung kanyang harvest. Okay. So, ito naman, yung sa solar panel natin, PB1, PB2, PB3. At nagdagdag lang tayo ng 18 pieces na 650 watts dyan. At ito yung sa AC side, kasi DC side, AC side, tapos yung battery breaker naman, ito. At yung automatic transfer switch, yung sasaraduhan yan. At nang mag-okay na. Ayan, so ito yung DC side, ano, dahil ito yung sa solar panel, PB1, PB2, PB3. Itong PB1 na ito ay 9 pieces na 650 watts. Ganun din ito, 650 watts, then 9 pieces. At ito naman yung 10 pieces na 410 watts. So, all in all, nasa 15.8 yan, 15.8 kilowatts. At ito yung AC side natin, no? So, sa load side, grid side, saka yun doon sa ATS control. So, ito yung automatic transfer switch natin. Saka ito yung battery breaker natin. Makikita nyo 250 ang amperahe kasi yung ating inverter ay 12 kilowatts. So 12 kilowatts divided by 51.2 at ito yung nearest amperes nya at yan ang nilagay natin, no? So kung tingnan natin, ano, naka 650 9 pieces, no? So yung 9 pieces na yon, ang BOC ng ating panel ay 54 volts. So sa 54 volts na BOC, no,
ay 9 pieces yon. So lumalabas pag siniris natin, which is yun ang ginawa natin, nasa 486 volts ito. 486 din dito, so parehas. So tingnan natin kasi mayroon namang maximum voltage yan. Okay. So sa PB input, ayan, yung maximum niya ay nasa 500 volts DC. So since 486 yung BOC, yan ang magiging reference natin. So mas mababa pa yung panel natin pagka nakaseries na yung siyam. So pasok pa yan dito sa maximum niya. At yung amperahe, ang amperes natin doon ay nasa 15.6. So kahit mag-parallel tayo, pasok pa rin sa maximum PB input current dahil 32 amperes ito. 32 sa PB1, PB2, PB3. Yan. So kahit lumampas ng 15 kilowatts yung solar panel ay walang problema dito sa inverter kasi kayang-kayang saluhin base doon sa specs ng BOC, IMP ng solar panel at saka itong maximum input current nitong inverter. So ngayon 57% ito yung charge ng battery at tingnan natin. Ayan. So 57% na rin yung charge nito at nakaparallel na yung dalawang yan. So yun lang naman ang setup niyan.